Breaking news mga kababayan, ako po, Senador Ping Lacson, may pasabog. Iimbitahan daw si Martin Romualdez at Saldico at 18 Marines. Nako, totoo kaya ito mga kababayan? O maituturing na naman na si Boy pasabog na walang nangyayaring pag-iimbestiga? Ngayon po mga kababayan, yan po yung kanyang sinasabi ngayon. The showdown ng 18 Marines, Saldico at Martin Romualdez. Ngayon kasi mga kababayan, yung mga assets, mga ari-arian ni Martin Romualdez, pina-freeze na ng Court of Appeals, mga kababayan. Pero ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong sinasabi nga ni Ping Lacson, yun nga lang, nakakaduda na naman ito. Kaya nababanatan ito ni Senador Marcoleta. Kasi nga, bawat pasabog ni Senador Marcoleta, halimbawa si Orly Gutesa, hinarang ni Ping Lacson, ayaw imbestigahan, kinasuhan ng kung ano-ano. Ngayon naman, sinasabi niya yung 18 Marines, hindi totoo. Pero mga kababayan, napahiya ito kay Boying Rimulya. Yung 18 Marines kasi na mga salaysay nila sa kanilang affidavit, dito kumuha ng mga ebidensya si Boying para idiin itong si Martin Romualdez. So, paano yan, Ping Lacson? Sinasabi mo, chismis lang ito na walang katotohanan. At pag pinatawag mo yung 18 Marines, gagawin lang nilang chismisan ang Senado. Yung BRC mo, na inangkin mo na. O paano ka ngayon? Yung 18 Marines, ginamit ni Boying Rimulya para ikahon itong si Martin Romualdez. O di ba kaya nababanatan ka ng taong bayan? Kayo ni Tito Soto na walang ginawa kundi pagtakpan ang mga buhaya dito. Dahil yung kasama mo na si Tito Soto, yung best friend mo na kaibigan mo na kumpare mo, kasapakat din. Nandun din yung 5 maleta na punong-puno ng kwarta. Erwin Tulfo at mga congressman na mga buhaya din. So ngayon mga kababayan, ano itong sinasabi ni Ping Lacson na si dating House Speaker Romualdez planong imbitahan muli sa Senate Blue Ribbon Committee? Aba, totoo kaya ito mga kababayan? O isa na namang hype, isa na naman pagyayabang na boy pasabog? Kasi nung nakaraan mga kababayan, yung 67 na contractor ng mga congressman, ganyan din ang ginawa niya. Ni isa walang pinatawag, ni isa walang iniimbestigahan. Yung asawa ni Maine Mendoza, binaliwala. Kasi kumpare niya, inaanak niya sa kasal, itong si Tito Soto. O ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang pasabog ni Ping Lacson na laging nasusuplak ni Marcoleta. Ito po. Ano kaya na naman ang pasabog nito? Na pong linya, Yes. ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Nympha, magandang umaga sa atin lahat. Yan, good morning, sir. Sir, mamaya na natin sabihin ulit yung nagpapainit tayo ng ulo pagka Sunday. Sir, una, natawa na si Senator. Sir, yung pong una muna, na lumabas yung report na naaresto si Congressman Zaldico, and then ito pong si dating Speaker Martin Romualdez, nagsalita siya na, ayun, tinuro niya Congressman Zaldico, pati si dating Senate President Cheese Escudero. Mhm. Sir, ano yung inyong analysis dito? Saan tayo papunta? Yung sa akin simple lang talaga sa Blue Ribbon Committee, siyempre ebidensya kung meron talagang ebidensyang pwede maipresenta. Di doon tayo pupunta. O ito na naman tayo mga kababayan. Ebidensya na naman daw. Doon tayo pupunta. Di ba pag may ebidensya inaharang mo,
binabasura mo, tinutuldukan mo agad, kaya nasasabihan kang protector. So sasabihin mo, we're based on the evidence. O ngayon na nakahong ka na. Yung 18 Marines, ginamit na ni Boying Rimulya. Supalpal ka na ngayon. O ngayon, sasabihin mo, based on evidence. Nako, mga kababayan ko. Tuloy natin. Sa punto naman ng o sa side ng ombudsman at saka sa DOJ, ganun din siguro yung dapat nilang sundin, ano? Dahil may mga developments, mga bago, at kailangan i-pursue nila. And as we speak, I'm sure, ito yung pinopursue nila. Kung ano yung ebidensya na pwede nila makalap para na sa ganon, magkaroon ng at least yung konklusyon sa parte ng preliminary investigation. Opo. Kasi medyo malayo pa sa tingin ko So ito pong kay Congressman Martin Romualdez, 'di ba inimbitahan po siya ng Blue Ribbon Committee, hanggang imbitasyon hindi naman masabi na kasi nga kongresista. Ngayon nagsasalita po siya, sabi niya may alam daw siya, sa flood control ang pinag-uusapan natin, may alam daw siya noong nakarang administrasyon at yung ngayon hindi daw po siya bababa ng mag-isa. So interesado ho ba kayo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at yung committee mismo na mapakinggan kung ano yung nalalaman niya at ipatawag po siya sa pagdinig? Yes, of course. Kaya nga at least twice namin siyang naimbitahan through the office of the Speaker, Boji D. Hindi naman siya dumating para ipahayag yung nanginayang nga rin kami sa Blue Ribbon kasi dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya sa kanya. Kasi naman, Ping Lacson, ayaw mong ipursige. Isa ka rin kasi. Ba't hindi mo kasi inobliga itong si Martin Romualdez para pumunta sa Blue Ribbon Committee? Ayaw mo din kasi. Kaya ka binabanatan at nasasabihan na protector ka. Huwag mo nang dayain ang mga Pilipino. Kilala ka namin. O yan, Sabas Galotera. Kilala ka namin, Pinky. Isa kang kasapakat. Mula nung inagaw mo yung Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, nagkahetot-hetot ang investigation. Walang mapuntahan, walang malinaw na nakikita. Kaya galit na galit ang taong bayan. Ganyan din ang pakiramdam ni Marcoleta. Kaya ka nga binabakbakan palagi . Pag sa Senado, ayaw mong makipagdebate. Tapos, magyaw-yaw ka sa social media para yung mga followers mo mag-comment doon at bakbakan si Marcoleta, pero pagkaharapan, takot na takot ka kay Marcoleta. Kaya ngayon, pahiya ka kay Boying Rimulya kasi ginamit yung 18 Marines para idiin si Martin Romualdez. O ngayon, tuloy natin. Yung mga pananalita. Opo. Pero batay po doon sa video statement na yun ni dating House Speaker Martin Romualdez, ano po yung basa ninyo? Meron ba talagang makukuha tayo doon sa mga statement na yun ng dating speaker na maiuugnay talaga natin sa lawak ng flood control scandal po? Nako, mamaya, mga kababayan, ano kayong sasabihin ni Lacson dito? Nako, corner ng reporter, no? O ituloy natin, mga kababayan, na ano kayang ma-reaction ni Lacson na na-corner na itong si Martin Romualdez at maaring ikanta ito sa present administration. O kita natin ha, yung mga pasabog ni Romualdez dito. Well, apparently, meron siyang mensahe. No? Na kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Doon nagiging interesado yung ating mga kababayan. At ganoon din, sa lahat ng mga nag-iimbestiga, gusto rin na naming malaman ano yung kanyang tinutukoy. Kasi sabihin na natin, medyo veiled yung kanyang message o yung kanyang threat. Pero kung walang detalye, wala ring saysay yun. O mga kababayan, pag wala daw detalye, walang saysay, edi imbestigahan mo. Ano ba naman itong Lacson na ito? Ang hina-hina naman ang utak mo. Sabi ni Marcoleta, idiin mo. Mag-imbestiga ka, hindi yung tutulog-tulog sa pansitan. Kaya ka nababanatan ni Marcoleta, ang bagal-bagal mo . Para kang pagong. Kailangan mo pang sampalin ng katotohanan.
kailangan mo pang tadyakan sa muka para kumilos ka. Yan ang sinasabi ng taong bayan, o galit na galit sa'yo. Tapos sasabihin mo, ay wala ding kwenta yan pag hindi ano yan. Ano ba naman Lacson yan? Umayos-ayos ka na. Kung kailan ko tumanda sa kakagagawa ng kabalbalan. Yung karir mo, sirang-sira na. Dati gustong gusto ko ng taong bayan yung mga ginagawa mo. Dahil isa kang may prinsipyo na tao. Pero ngayon, nasungal-ngalan ka na rin yata ng maleta. Yan ang sinasabi ng mga tao. Kaya sabi nga ni Marcoleta, ano Lacson, kailan ka magbabagong buhay? Kailan ka gagawa ng tama? Pagka ugod-ugod ka na, 100-year-old ka na. Ngayon pa lang, gumawa ka na ng tama. Sabi ni Marcoleta. O ngayon, tuloy natin. Paano po natin yun malalaman, sir, unless magkusa siya? So siya po ba ay iimbitahin ng Blue Ribbon Committee at kung sakali ay kailan po yun pwede mangyari? Merong nakabitin kasi noong nakaraan, di ba? Apo. Lumabas yung dalawang testigo na staff ni Mr. Rico Ocampo na siyang tenant doon sa bahay na di umano ibinenta ni Doris Magsaysayho Ay, sa opo. kumpanya na identified kay dating Speaker Romualdez. Pero yun, nakapangalan doon sa isang Raulito Paras na may, parang may law firm. Ano? Ayun ang gusto natin talakayin eh. Kaya lang, medyo bitin din kasi wala, aside from the documents na naisubmit na ni Mr. Doris Magsaysayho, yung deed of sale, yung amount nandun, kaya lang nakiusap siyang kung pwede i-redact. Ano? Kaya redacted yung ano, nakabacken yung cost ng pagkabenta. I think yun din ang isang naging basihan ng ombudsman, kaya sila humiling sa CA para Freeze mag-issue order. ng freeze order, Apo. yung temporary, Apo. na good for 20 days or whatever number of days, ano? Na kung saan lilitisin kung may basihan ba na maging permanente yung freeze order. So nandun tayo ngayon. Apo. Pero sa party ng Blue Ribbon, nakabitin yun at hindi ito saklaw ng aming partial committee report kasi nga hindi kasama yung hearing number 8 Apo. ng Blue Ribbon Committee. Opo. Pero paano po yun, Senator Lacson? Kasi last week, merong statement yung Office of Congressman Romualdez. Pinag-i-inhibit nga niya yung Office of the Ombudsman. Kumbaga, wag siyang imbestigahan ng Ombudsman, ibang independent body na lamang po. E paano po kaya yung sa Senate Blue Ribbon Committee? Baka ganun din sabihin ni dating Speaker Romualdez na bakit ako iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee? Una-una, dahil pareho naman kayong Kongreso, di ba? Hindi, ano yan eh. Alam naman niya yung mandato ng mga committee ng both houses eh. So sila rin, nagkakaroon din sila ng pag-iimbestiga. Yung Quadcom nga, napakarami nilang natalakay at natuklasan. At katunayan, may mga na-file din silang kaso doon. So I don't think, kukwestiyonin niya yung authority o yung mandate ng Blue Ribbon Committee o ng Senado as a co-equal branch o body. No? Opo. So kayo po, hihimukin nyo na lang po si Congressman Romualdez O na iimbitahin ba ulit? imbitahan. Oo na. O, humarap ka sa amin, dumulinawin yung iyong mga sinasabi. As long as merong information na kailangan ng kanyang participation, and it seems that way, ano, na meron talagang kailangan siya linawin, lalo pang at meron siya nilabas na mensahe, we'll keep inviting him. Dahil nga lang, maraming may mga issues na kailangan resolve muna eh. Kaya ang isang tinitingnan ko, as we speak, nakapag-draft na kami ng yung tinatawag kong chairman's report. O sabihin natin chairman's progress report. Kasi Itong si Lacson, parang hindi siya interesado na imbitahan itong si Martin Romualdez. 'Di ba? Sasabihin mo lamang, oo, iimbitahan natin yan. Kailangan malaman at linawin niya yung mga sinasabi niya. Dapat ganon. Hindi, baka baka ganito ganyan. Parang malungkot ka pa na ipapatawag si Martin Romualdez. Ano yon? Ba't para kang walang ganang interviewin ng mga reporter? Tila ayaw mong imbitahan itong si Martin Romualdez. Ano ba talaga? Kailangan na si Marcoleta ang pumalit sa pwesto mo. Yan ang sinasabi ni Junjun Santos. Diba? Itong si bagal-bagal kumilos. Sabi, tignan nyo. yung partial committee report, hindi ko may report out dahil nga sa kakulungan ng signatures Opo. ng mga miyembro.
So para to get it over with, ang naisip ko, Kasi nga naman, Ping Lacson, hindi naman kasi kumpleto yung report mo. Sino lang ba ang mga inano mo dyan? 'Di ba? Kulang-kulang, kaya nga binasag ka ni Marcoleta. Kulang-kulang yung report mo, hindi tama. Tapos, inggitero ko pa kay Marcoleta. Kasi mas matalino si Marcoleta kaysa sa'yo. Kasi hindi ka naman abogado kasi. Galing-galingan ka pa. Yan yung sinasabi ng komento. Kaya nagagalit na ang taong bayan sa'yo kasi ang tagal na ng investigation. Walang naipapakita na maganda hanggang ngayon. Wala pang pirma kasi nga hindi ka panipaniwala yung report mo. Yan ang sabi ni Marcoleta. Ba't ako pipirma dyan? Kulang-kulang yan. 'Di ba? O tignan mo ngayon, kumanta si Martin Romualdez ngayon. Gusto mo nang ipatawag, 'di ba? O tuloy natin. kasi may president naman ito sa nakaraan na magsagawa na lang ng chairman's report. Katunayan, nagpadala ng mensahe yung unofficial, though unofficial, nagpadala ng mensahe yung ombudsman kung pwedeng padala namin sila ng kopya ng aming tinatawag na partial committee report. Pinag-aaralan namin ngayon kung uubra ba na ipadala namin maski hindi pa ito na i-bring up sa floor, sa plenaryo. So ang isang paraan, at ito'y meron namang pinanggagalingan, yung chairman's report, yun ang pwede naming ibahagi sa Office of the Ombudsman. Ayun. Nang sa ganun, magamit nila kung ano man yung ebidensya na wala pa sila at meron nakalap sa Blue Ribbon Committee para sa pagsasagawa ng kanilang tinatawag na preliminary investigation. So hindi to first time, sir. Ang naalala ko po, tama po ba? Yung sa Blue Ribbon Committee investigation dun sa pork barrel scam, nagpadala naghatid personally ng chairman's report si dating Senator TG Ginggona. Tama po ba? Totoo yun. Yun ang president. At nagamit ng ombudsman yun. Aha. So hindi na bago ito. So yun ang isa namin pinag-aaralan. Kaya naka-ready na, naka-draft na kami. Kinukumpleto na namin doon sa yung aming visual aids, para pag pinresent ako sa plenaryo, kilala nyo naman ako pag nag-present ako, gusto ko maliwanag. Yes, Opo. opo. Hindi yung pulos sa salita lamang. maraming Kailangan detalye. talaga may kaukulang, tawagin na nating resibo. Para Ayan, resibo daw. Nasaan ang resibo? Pero pagka yung mga pangalan na ng mga mastermind, ayaw mo. Pinuputol mo yung tali. Binubura mo yung bakas para hindi matunton ni Marcoleta. Pag nandun na yung ebidensya, si Gutesa, pinutol mo din yung kalsada. Inerase mo yung mga bakas, mga footprints. Kinasuhan mo din. O 18 Marine, sumabog. Ayaw mo din investigahan. Sabihin mo, chismis, may politika, may color ito. Bakit itinaon na anibersaryo ng martial law? Ay, may politika ito. Hindi, chismis yan. Tapos ayaw mong imbestigan. O ngayon, na-corner ka na. O, harap-harapin mo na sila. Gutesa, 18 Marine, Saldico, Romualdez. O, pagharap-harapin mo na sila. Ewan ko lang kung hindi mo pa ipatawag. Baka masupalpal ka na naman ni Marcoleta dyan. Tuloy natin. maliwanag sa aking mga kasamahan at sa inyo Opo. na magmamasid o manonood do sa presentasyon na talaga may pinanggagalingan yung aking sinasabi. So, Nakapaloob doon yung pinaka-synopsis ng aming partial committee report. Opo. Pero ilalagay ko lahat yung attachments, lahat ng mga ebidensya na kalap namin para nang sa ganon, kasi we owe it to the Filipino people, Yes, sir. na yung Blue Ribbon Committee, nakakawalong hearings na kami, wala kami pinapalabas man lang at least partial committee report. Opo. So doon na rin nakapaloob sa tinatawag kong chairman's report, yung nilalaman ng partial committee report kung hindi pipirma Opo. yung aking mga kasamahan. Kaya hindi pipirma kasi nga, hindi nga kapanipaniwala yung report mo. Yung 67 na mga congressman na binanggit ng salaysay mo na statement mo, hindi mo pinatawag, hindi mo pinaimbestigahan. O ngayon, we owe it to the Filipino people. O, sasabihin mong ganun, wala ka namang silbi dyan. Kaya ka nasusupalpal ni Marcoleta, natatadyakan ka eh. Lagi ka na bubulyawan eh. Kasi nga, wala ka sa ayos eh. Ang sinasabi ni Marcoleta, ano na Lacson?
Mag-iimbestiga ka pa ba? O ngayon, pahiya ka kay Boying Rimulya kasi ginamit ang 18 Marines para kasuhan si ng plunder, si Martin Romualdez ngayon. O, ano ka ngayon? Sino ngayon ang sino ang may kulay ngayon? Ayan, bumaliktad na yata si Boying, ayan. 'Di ba? Nilaglag na si Martin Romualdez. Dati ayaw na kantihin, o ngayon. Ayan na, hindi na makalabas ang bansa. Pinigilan na. 'Di ba? Travel order, naka-blacklist na. So, sir, Kung pipirma naman yung majority ng members, di well and good, hadanin ko na lang sa sponsorship speech. Opo. Mas maliwanag yun kasi pwede ako isa ilalim sa interpellation ng aking mga kasamahan. Opo. So sir, kung may chairman's report po kayong ilalabas, pwede nyo pong i-resume anytime yung pagdinig. Kasi sir, ang naalala ko ang gusto ho ninyo ay matakal muna sa plenary yung partial report bago kayo mag-resume ulit ng pagdinig. So, ayun po, pwedeng magpatawag na kayo anytime ng pagdinig pag nalabas nyo na yung chairman's report. Yes, that is one consideration na iniisip namin. Kasi kung mai-render ko yung chairman's report, that is also as good as sponsoring the partial committee report. So pwede nang i-resume yung hearing kasi at least nailabas namin as a matter of public record yung nilalaman ng partial committee report. Kaya kasi mahirap kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report para nakabitin sa ating mga kababayan. Ano ba nangyari sa dinami-dami ng pagdinig ninyo? Ang dami naman narinig. Hindi nga nagagamit ng DOJ at hindi nagagamit ng Ombudsman para sa kanilang investigation. Remember, ang Blue Ribbon Committee, nag-iisang committee ito ng Senado na bukod sa inquiry in aid of legislation, may karugtong itong investigations. Ito lang naman tangi na merong N investigations. Meaning, pwede talaga mag-imbestiga aside from inquiry in aid of legislation. Ayan, mga kababayan ko. O, naniniwala pa ba kayo sa sinasabi ni Ping Lacson? Magkomento kayo, mga kababayan, kasi mamaya budol-budol na naman ito. Baka kahit magsalaysay na, mayroon ng ebidensya kay Martin, absuelto na naman. 'Di ba? Ang ididiin lang sila Chis Escudero, Bong Revilla. 'Di ba? Baka iyan lang yung mga tapos balik kay Sara, impeachment na. Kaya ka nasusupal-pal ni Marcoleta Wala kang kwenta diyan sa Blue Ribbon Committee. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Binabasa lang natin. Ayun, sabi ni Culafu ng Bayan ng San Pablo. Kayo na humusga. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po, mga kababayan.